Mapagpalang araw, umaga sa inyong lahat, mga kapatid. So, kumusta kayo dyan, no? Yung taga Cebu, even dito sa Mindanao may lindol din, no? Pero hindi gaano kalakas gaya ng sa Cebu. So, makikita natin dyan sa Facebook, maraming mga tao na natatakot sila, nagsisigawan sila, naririnig ko yung mga sigaw nila nung pangalan ng Panginoong Hesus, no? Minsan pag wala kasing walang sakuna, hindi mababanggit ang pangalan ng Panginoon. Sometimes inaalaw ng Panginoon, no, para maka-remember ang tao sa Panginoon na may Diyos, no? At may maipakita ng Panginoon na may Diyos na kaya niyang iligtas ang lahat ng sangkatauhan. So makikita natin na nagpanik ang mga tao, may mga patay. I-pray natin no, ang ating mga kababayang mga Pilipino. Kasi tayo yung mga Kristiyano, alam naman natin, no, na bakit nangyayari ang mga ganyang bagay. Kasi dahil sa galit at puot ng Panginoon. Na mababasa natin dyan sa 1 Samuel 22:8, no, na may lindol. Nag-shaken yung yung lupa. Bakit? Kasi nagagalit ang Panginoon. Napupuot siya sa mga tao na gumagawa ng makasalanan. Nagpakamatay na si Jesus para sa ating mga kasalanan. Ang gusto lang niya na, lalo na ngayon na malapit na siyang babalik, gusto niya na ang mga tao ay mag-repent, no? Repent ang kinakailangan, mga kapatid. Kasi yung kalibutan ba, yung ating sanlibutan, no? Napaka wicked na, masama. Parang easy lang sa kanila na gumawa ng masama, no? Nagnakaw. Easy lang sa kanila na magmarites. Maggawa ng maging murderer. Adultery, no? Parang anong gusto nila, ginagawa nila. Hindi nila alam, mga kapatid, ng Panginoon ay nakikita niya lahat ng ating ginagawa. Nakikita ng Panginoon kung ano yung ginagawa natin sa bawat araw, sa bawat minuto. So, yung mga pleasure na yan, no? Kasi galing tayo dyan, di ba? Yung mga nakaka-experience na ganyang mga bagay na para bang noon dyan tayo masaya, pero hindi yan forever. Ang resulta niyan, mga sakit. Ang resulta ko, mga sakuna, no? Division sa pamilya. Ang resulta is broken hearted. Lahat ng mga pleasure sa sanlibutan o sa mundo, ang kapalit niyan, mga kapatid, is yung buhay mo, no? Sisiraan niya yung buhay mo. Ngayon, ang sabi ng Bible dito sa Matthew, no, na pag malapit nang babalik si Jesus Christ, isa yan sa sign na malapit na yung lindol. Pero sabi ng Biblia is hindi pa yan katapusan, kundi sign na
signalis ba na babalik na ang Panginoon? Kaya nga napaka-blessed natin, no? Kasi bakit? Kamo. Kasi may pasignal pa ang Panginoon para sa atin na mga makasasala. No? Hindi niya diretso darating siya na hindi tayo pinapaalam ng Panginoon. May signal pa. May nagpipreach pa. May nag-a-advise pa sa iyo. May mga sakuna pa. May mga disiplina pa sa Panginoon. Marami pa, kapatid, na ginagawa ng Panginoon para maibalik ka sa pagpapananampalataya sa ating Panginoon. Minsan, hindi naisip ng mga tao kasi bakit? Busy sa makamundong gawain eh. Busy sa lahat. No? Kaya ang mga tao, kapatid, ngayon, no? Kapag may mga sakuna na gayan kagabi, tatakot sila. Pero kapag may Jesus ka, hindi ka natatakot, no? Kasi bakit? Maraming taong naliligtas, mga ganyan. Kapag nagpipreach ka sa word ni God, dyan, ngayon, no? Nakikinig sila. Kasi nararamdaman nila ang puot at galit ng Panginoon. Kaya nakikinig sila. Yung iba naman, pagkatapos, mga ilang araw, ilang weeks, no? Nawawala yung nabaliwala nila, kapatid, yung mga ginagawa ng Panginoon sa kanila, yung niligtas sila sa ganyang mga sakuna. So, no? Napupuot, nagagalit ang Panginoon. Pasalamat din tayo sa mga tumutulong lang sa government din natin, no? Pag-pray din natin, hindi lang sarili natin, kundi pati yung government natin, yung mga kababayan natin, no? Lalo na sa mga nagpipreach, no? Na mabigyan sila ng kalakasan na magpatuloy na mag-preach sa word ni God, no? Para maraming billion souls ang ma-save, no? At magpipray din tayo na maraming magpapagamit, no? Sa ministry ni Jesus Christ. Bakit kamo? Kasi kapag ang solusyon lang sa sanlibutan yung love, si Jesus. Kasi without Jesus Christ, ang mga tao ay nag-divide na sila, no? Kung ano-ano ng culture by culture, no? Mga racism, lahat na mga judgment, or lahat ng makikita mo na napakasama, no? Nang dahil sa walang Jesus. Pero kapag si Jesus nasa sa lahat ng tao, no? Andyan yung peace, love, joy, no? Kasi kaya mong magmahal sa tao na may mga flaws, no? Kasi ganyan si Jesus eh. Minahal tayo ng Panginoon. Pero message lang natin ngayon, mga kapatid, na take heed, no? Christ is coming very soon. So dapat maging mag-ingat tayo, no? Lalo na sa ating mga gawa. We ask the Holy Spirit to guide us. We need the Holy Spirit to teach us, no? Kung paano maging mabuting tao. Kung paano maging perseverance, no? Kailangan natin ang Holy Spirit or ang Balaang Espiritu Santo, because He is our best teacher to guide us every now and then. He is with us. He is with me, in you, in us, for us. No? Siya lang yung hindi ka iiwan. Magigrieve lang ang Holy Spirit kapag gumagawa ang tao ng kasalanan. So, we ask forgiveness to our Lord Jesus Christ. No? And then, kung ikaw, kapatid, na wala ka pang Kristo, wala kang Jesus, no, kung nandyan ka sa sitwasyon ngayon na parang depressed ka, na-stress ka sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon. Kasi alam mo, kapag yan kasi yung una bakit ang tao ay gumagawa ng mga kasalanan? Nang dahil sa mga ganyan, no? Minsan ay broken heart sila
Kaya gumagawa, umiinom sila, mga alak, no? Yung iba naman dahil sa na broken heart sila, pumupunta sila sa mga bars, no? Nagbabayad sila ng para maaliw sila, no, sa kanilang kalagayan. Pero hindi kapatid, ang kailangan mo ay si Jesus Christ, no? I've been there, no? Akala ko kasi na kapag wala ng ganyan, yung asawa ko ganyan, parang wala na, parang mababagsakan ka na ba? Pero alam mo kapatid, ang Panginoon hindi ka niya iiwan. Pinapakita niya sa iyo kung gaano siya ka-caring sa atin, no? Minsan kasi din tayo na-attach sa taong ginagamit ng Panginoon yung tumutulong sa iyo. Naku, sweet si brother, si sister, ganyan, no? Hindi, si Jesus siya yun, para maipadaman niya sa atin, no, ang kakulangon sa tao ba, no, yung lack ng asawa mo, no? Kasi 'di ba lalo na tayo yung mga asawa na gusto natin isweet tayo ng ating, no, partner or husband or wife, 'di ba? Ang kulang is ang kakulangan ba is minsan yung ipadama ng Panginoon diyan sa mga tao sa paligid mo, no? Kaya mga kapatid, no, kailangan natin si Jesus. Kasi siya yung mag-feel sa emptiness mo, yung lack mo. Jesus Christ. Alam mo ba yung mga mayayaman, ang yaman-yaman na nila, pero bakit nag-suicide sila? Sa ibang bansa, 'di ba? Ang yaman nila sa Japan, parang common lang sa kanila yung suicidal, no? Yung iba sa US naman, ang yaman, no, yung pagkain, meron sila bahay, kung ano, 'di ba? Yung trabaho, maraming trabaho. Mag-apply lang sila. Pero bakit ganoon? Because walang Jesus sa kanila Ang hirap-hirap kaya walang Jesus, no? Walang tutulong sa'yo. Yung iba naman, kahit meron na sila, bakit ganyan pa rin, natutorment sila? Because hindi nila alam, mga kapatid, na ang kaaway natin ay si Satanas. He is the spirit. No? Kayang itorment ni Satanas ang mga tao sa sanlibutan pag walang Kristo. Kaya, do not allow Satan, kapatid, no, to gain advantage ng dahil sa lack of knowledge ka kay Jesus Christ. Yes, may iba may Jesus nga sila, pero hindi naman nila alam kung sino talaga si Jesus. Ang alam na nila ang Panginoon, ang alam nila napakamatay. But behind ba? No? Kung ano ba talaga ang iyong benefits as a son and daughters of God? No? Hindi tayo niligtas ng Panginoon para pabayaan ng Panginoon. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para nga patuloy pa rin magkakasakit, patuloy pa rin magkakasala. Hindi tayo niligtas ng Panginoon na maging pobre ka pa rin, di ba? Ang Panginoon niligtas tayo dahil binigyan tayo ng Panginoon ng magandang buhay. Niligtas tayo dahil gusto niya langit ang ating patunguhan, no? Gusto niya na marami tayong ma-enjoy natin ang sanlibutan, yung ang mundo ba, no? This is the blessings. Kasi sa dami-dami ng mga ginagawa ng Panginoon, tayo ay nagawa ng Panginoon. Amen. No? Hallelujah. So, ito ay reminder din sa atin lahat. Nagpa-remind lang sa atin ng Panginoon. So, tanggapin mo si Jesus Christ, no? Sabi sa Romans chapter 10 verse 9, no? Tanggapin mo siya, i-confess mo. Ano mo ba? I-confess mo. Ano bang Tagalog sa confess, no? Ipahayag. Ano ba? No? Confess na si Jesus Christ ay iyong tagapagligtas. Na si Jesus Christ ay iyong Diyos. Kailangan natin si Jesus, kapatid. Hindi natin kailangan kung sino ba yung nasa isip mo na kaya kang tulungan, asawa mo, kapatid mo, parents mo, kasi magbabago yan sila 'di ba? Minsan sasabihin nila sa'yo, abuse ka na, nag-aabusal ka na, abuso ka na sa amin. Pero ang Panginoon, kapatid, hindi. Kaya siya lang. Diyan tayo magpasipsip sa ating Panginoon. Tanggapin mo si Jesus Christ ngayon na. Sabihin mo,
Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan simula't pagkabata hanggang ngayon. Panginoon, salamat na ikaw nagpakamatay sa cross para sa aming kaligtasan. Ang iyong dugo ay nagki-cleanse sa aking kasalanan. Panginoong Hesus, tanggapin ko ikaw na aking Diyos at personal na tagapagligtas. Please, pumasok ka sa aking heart, sa puso. Maghari ka sa aking puso at isipan. At ikaw na ang aking Diyos hanggang magpakailanman. In Jesus' name, Amen. So, ganyan lang mga kapatid. No? Ngayon, may Jesus ka na. Magbasa ka. Magbasa ka. Mag-pray. Hindi naman yun instant talaga na maging banal, di ba? Proseso ang lahat. Pero hindi pwede nga laging process, no? We ask the Holy Spirit to help us. Kasi hindi naman kami yung nag-share ng word ni God, hindi kami ang magpapabago sa iyo, hindi kundi ang word ni God, si Jesus. Ang mga word na naintindihan mo, yun ang magpabago sa iyo. So, kailangan natin to study the Word of God para maintindihan natin, para mabago ang ating buhay. Para consistent tayo na mga lagid sa iya. So, kapatid, no? We need Jesus Christ. So, lahat ng may masakit, o kung anumang sakit, in the name of Jesus, be healed. Lahat ng tormenting spirit, in the name of Jesus, get out. Sa mga taong natotormented, in the name of Jesus. Just only believe, no? Mag-desire tayo, no? Yan lang yung unahan natin, no? Na mag-desire tayo na mabago. Sino magbabago sa akin? Si Jesus lang. Gamit siya ng tao. Posibleng ako na nagsasalita ngayon, itong babaeng to, si pastor, o yung mga kapatiran. And yan lang po mga kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoon dahil siya ay kapuri-puri. He is worthy to be praised. Dakilang Diyos. Salamat Panginoon sa word. Dalhin mo sa mga tao na hunger, humble, na nangangailangan ng word ni God. Salamat din na safety sila. Salamat sa good health, abundant life, victorious life, conqueror life. In Jesus' name, Amen. God bless sa ating lahat. Mapagpalang araw po. Amen.